Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Bago tayo magsimula, ay samahan niyo muna ako sa isang pananalangin sa pag-aalay sa Panginoon, sa kanyang mga kaloob na mga ating mapagbubulay-bulayan. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, isa pong napaka-inam na araw ang iyong ipinagkaloob sa amin upang kami magtipon-tipong magkakapatid at sa aming pagsunod na ito sa iniutos mo na huwag naming kalilimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng ugali ng iba, O Ama. At ito pong araw na ito ang iyong itinakda upang kami magtipon-tipon, upang mag-aralan ng iyong mga banal na salita. At sa paglapit namin, sa pagbabasa ng iyong mga banal na salita, bendisyonin mo po, bindikahin mo, O Ama, ang mga ito, bigyan mo ng buhay upang ito ay tumimo sa aming mga puso, upang ang iyong iglesyang pinili dito sa Doha ay may present sa iyo. A glorious church without spot, without wrinkles, and without blemish. Bless mo po ang iyong maliit na lingkod na gagamitin mong mangungusap, O Ama. Huwag mong tulutan ang iyong lingkod na makapangusap ng hindi ayon sa iyong kalooban, O Ama. Sarhan mo po ang aking bibig sa anumang karunungang pantao, O Ama. At buksan mo sa mga spiritual food, O Ama, na nararapat naming mapagsalusaluhan sa araw na ito, O Panginoong Diyos. Bless mo po ang mga kapatid kong habang nakaupo sila. I-bless mo ang mga tainga nila na magsisipakinig. Ang kanilang mga puso ay buksan mo upang tumimo ang mga banal mong salitang ito. At may pamuhay namin ang lahat ng ito, Ama. Maging mga kapatid namin na nagsisipakinig sa iba't ibang dako ng mundo, maging sa Canada, maging sa Texas, maging sa Australia, maging sa UK, maging sa Pilipinas, ang aming mga mahal sa buhay ay bigyan mo ng sapat na kaunawaan sa iyong mga banal na salita, sa buhay na walang hanggan na alok mo sa amin, O Ama. Ipagkaloob mo po sa kanila, O Panginoong Diyos, at sa aming lahat, na magkasama-sama kami sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Wala po kaming may balik sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, sa paghahandog mo ng iyong sarili sa krus ng Kalbaryo. Wala po kaming may balik sa iyo, O Ama, sa pagtubos mo sa amin, na ikaw ay naging kami, upang kami ay maging ikaw, O Ama. Thank you, Lord God. Sa iyo po lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Buksan po natin, mga kapatid, ang ating mga Biblia dito sa Acts chapter 2, verse 22 hanggang 32. So, verse 22 ng Acts chapter 2, verse 22. Babasahin ko sa Tagalog para verse 22. Kayong mga lalaking taga-Israel, sabi, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya, sabi niya, at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Na siya'y binuhay na mag-uli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap
ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. Sa verse 25, sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan. Ito yung patunay ni David, no? Sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong makilos. Sa 26, dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila. Pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa. Sa verse 27, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Sa verse 28, ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibhasa nga'y isang propeta at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ang Diyos. So may isinumpa ang Diyos. Sa kanya, sabi niya, nasa bunga ng kanyang baywang, galing sa kanyang loin, ay iluluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. So mayroong iluluklok sa luklukan ni David, no? Sa in the millennium. Palibhasa'y nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang mang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay binuhay na mag-uli ng Diyos, at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid. Praise God. Glory to God. Napakaganda ng exhortation. Kung bibigyan natin ng malalim pa na mga kahulugan o maintindihan natin at matanggap natin sa puso natin kung gaano tayo kahalaga of a great price. Alam ba ninyo na sa buong mundo ngayon, lahat ng mga nasa relihiyon na Katoliko ay nagse-celebrate sa Good Friday. At sa araw na ito, dito sa araw na ito, mismong ipinako ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Sabi nila ay Biyernes Santo. Kahapon ay Huwebes Santo. At sa linggo ay linggo ng pagkabuhay. Muli siyang binuhay. Ipinako siya sa krus. Sabi ng binasa natin, at sa ikatlong araw, muli siyang bubuhayin. Marami ang hindi nakakaunawa dito, kahit na sa lumang tipan. At nung sinasabi ni Jesus Christ, kaharap yung mga apostol at nangungusap siya, at ipinapakita, ipinagmamalaki ng mga alagad yung templong bato. Di ba? Nakikita niya yung templong bato na ginawa nila. Ang sabi ngayon ng Panginoong Hesus, nangusap siya habang ipinapakita sa kanya yung templong bato na pinagmamalaki nila na 46 years nilang itinayo ito. 46 years yung templo na bato na itinayo, na sinabi ng Diyos, doon niya ilalagay ang kanyang pangalan. So yun ang paniniwala ng mga Hudyo, yung mga Israel. So nung dumating ang Panginoong Hesus, sa pagmamalaki nilang ito, tinanong siya. Sabi ngayon ng Panginoon, ang unang sagot niya, walang bato sa kapwa bato na yan, ay na hindi ibabagsak. Yun sa templong bato. Gibayin ninyo ang templong ito, sabi niya, itatayo ko sa ikatlong araw. Ang paningin at paniniwala ng mga Hudyo ay yung templong bato ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Kasi nandoon yung pangalan ng Diyos. Di ba? Hindi nila alam na yung pangalan ng Diyos wala na doon sa templong bato. Yung templo ng Diyos ay ang Panginoong Hesukristo na. Kaya yung pangalan ng Diyos ay nandoon sa dala-dala ng Panginoong Hesus, yung pangalan niya. At humingi sila ng mga tanda ngayon.
ibig kong basahin yung mga hinihingi nilang tanda, ito ba ay nagaganap sa atin? Kasi ibinigay ni Jesus Christ ang ganda ng mga tanong ng mga alagad. Sabi dito sa Matthew chapter 24, yung pamagat nito sa English, entombment, no? Sa Tagalog, yung paglilibing. Mamaya, sa ganap na ikasyam ng araw, sabi, at the 9th hour of the day, yung meron kasing palitan ng oras, no, yung at araw ang mga Hudyo, ang palitan. Kaya merong first watch, second watch, third watch, fourth watch. So yung first watch, sunrise to 9 o'clock. Yan ang first watch. Second watch is 9 o'clock to 12. And then, third watch is 12 to 3. Fourth watch, 3 to sunset. So ngayon, namatay siya, sabi, dun sa ika-siyam na oras ng araw. So it's 3 o'clock. No, ipinako siya and then he died at 3 o'clock. At pagkamatay nito, hiningi ni Joseph ng Arimathea yung bangkay niya upang ilibing. No? Yan ang kwento sa Biblia. So may hinihingi sila na sign. Nagaganap kaya ang sign na ito? Kung naganap ang pagpapapako sa Panginoong Hesukristo, nagaganap ang mga sign. Nagaganap ang salita ng Diyos. So hindi pwedeng pagdudahan ng sino man ang salita ng Diyos. Maraming nagbabasa ng mga tao, mga nagsipag-aral na mga tao sa mga Bible school upang ito ay ipangaral. Maganda ang layunin. Ang motibo nila ay napakaganda. To preach the gospel. No? Walang masama to preach the gospel, but understanding the gospel is the problem. Right. Kailangan merong right understanding. So, hindi yung tao ang magpapaunawa sa kapwa-tao. Hindi yung pastor ang magpapaunawa sa kapwa, sa mga mananampalataya. Ang magpapaunawa lagi, huwag tatanggapin ni pastor na siya ang nagpapaunawa. Ang nagpapaunawa lagi, sabi ng Biblia, ang magtuturo at magpapaalaala ng lahat ng mga bagay na sinabi ng Panginoong Hesukristo ay ang Espiritu Santo. So yung nagtuturo at nagpapaalala, yung Espiritu Santo, hindi si pastor. Nauna lang siyang kaunti-maril ng isang hakbang sa mga mananampalataya upang makaunawa. Kaya sila ay ginagamit ng Panginoon upang magbahagi doon sa ipinaunawa ng Espiritu Santo. Kasi kung yung pastor yung nagpapaunawa, ang karangalan ay sa kanya. Pero kung hindi ikaw ang nagpapaunawa, ibinibigay mo dun sa nagpapaunawa sa iyo, yung karangalan, ibigay mo sa Diyos yung karangalan. So kahit na sino pang sisiran mo, no? Hindi pwedeng ikaw ang magpapaunawa. Ang Diyos ang magpapaunawa. Pag naintindihan niya, salamat sa Diyos. Effective yung pagbabahagi mo sa isang tao. Effective yung pagbabahagi ng isang manggagawa sa isang tao sapagkat pinapaunawa, ibig sabihin, binibigyan siya ng unawa ng Diyos. So, salamat ka sa Diyos, ginagamit ka niya. So, praise God. Ito yung mga sign, mga kapatid. Tingnan nyo kung nagaganap ito sa time natin. At pag nagaganap ito, tiyak na walang kaduda-duda, siya ay naging ako upang ako'y maging tulad niya. Yung mga kasalanan natin, walang tao na pwedeng makatubos ng kasalanan natin. Wala tayong kaligtasan. Wala mang worth it to open the book. Doon sa hawak niyang Book of Redemption. No, ang sabi, at lumabas si Jesus, sa chapter 24, verse 1 to 3 lang. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. So, ipinapakita, no? Panginoong Hesus. Datapwat siya'y sumagot sa kanila'y sinabi, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay
ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Unang tanong, may tatlong tanong. Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Kailan igigiba yung templo? Kasi walang bato sa kapwa bato na hindi ibabagsak. Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Tapos pangalawa, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? No? Ang sabi, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? Bah, napakahalaga ng coming na ito. No? Pangatlo, and the end of the world. Katapusan ng sanlibutan. Tatlong tanong, mga kapatid. Iginiba ang templo during the time of, yung templo ba ito 70 AD, sa time ni General Titus, nung hindi sila makinig sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ulitin natin, hindi sila nakinig sa sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, pag dumating yung maninira, yung karumal-dumal na ito, sabi niya, magsitakas kayo sa mga bundok ng Judea. Sa mga bundok ng Judea. Hindi niya sinabing magsitakas kayo, magsipasok sa templo. Doon sa templong ito. Hindi ganun yung sinabi ni Jesus. Tignan niyo ang pagkakamali. Ang sabi niya, magsitakas sa mga bundok. Ngayon, anong ginawa ng mga relihiyosong naglilid sa mga tao? Ang sabi ng mga Pariseo, magsitungo tayo sa templo at magdasal tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Pero hindi nangyari sa yung sinabi nila. Anong ginawa nila? Pumasok sila. Ipinasok nila yung mga mananampalataya sa templo. Ang iniisip nila, nandoon yung pangalan ng Diyos. Pero wala na yung pangalan ng Diyos sa doon. Nandoon na sa Panginoong Hesukristo. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin sila doon. Alam nyo, nung 70 AD, giniba, kinubkob ni General Titus ang mga Hudyo. Nagsipasok sila doon. Walang makalabas kahit isa. Sa Biblia, sa history, anong ginawa nila? Nung nasa loob sila ng templo, walang makalabas. Binakbak nila yung mga balat ng punong kahoy. Ipinaglalaga nila. Yun ang kinakain nila. Bah, buti pa yun. Pwede pa yun, no? Pero nung hindi na sila makakain, anong ginawa nila? Isa-isa nilang iniluluto yung mga anak nila. Ganun kahirap nung time na yan. No? Bakit? Ba't sila pinabayaan ng Diyos na mangyari yun? Hindi sila sumunod kay Jesus. Hindi sila sumunod sa sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ang sinunod nila, yung sinabi ng tao. So, ganun tumatanggap ng kaparusahan ng tao. Pag hindi sinunod yung sinabi ng Panginoon, no? And pagkatapos, yan ang unang sagot sa tanong, no? Tapos yung sinabi niya na, igibanin niyo ang templong ito at itatayo ko sa 3 araw. Yung katawan niya ngayon ang tinutukoy niya na templo. See? Iginiba siya na yung araw ng ito yung sineselebrate ng sa Catholic, ano? Biyernes Santo. Tumama yung Catholic dito no? Kaya pag binilang natin yung araw ng paghahanda ng iaalay sa Exodus chapter 12, no? Kukunin itong pang-alay na ito on the 10th of the month of Nisan, March. Kukunin ito, and then on the 14th day of sabi niya, at in the evening of the 14th day, papatayin ito. Sabi dun sa John chapter 12, verse 1 hanggang 12, sabi niya, 6 days before the Passover, Jesus nag-start na siya. Pumunta sa Bethany. Hanggang sa Palm Sunday, pumunta ng Jerusalem. Doon sila nagsisigawan ng Hosanna, Hosanna. Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
See? Magtanong kayo mamaya, ha? After the service, yung Malaya, magsipagtanong kayo sa nag-exhort, magtanong kayo sa message. And then bibilangin natin if it is, kapag ka nagdadovetail ito, Exodus chapter 12, John chapter 12, kung tama, hindi nagkakamali yung Biblia. Hindi lang naiintindihan ng tao. So, ang tao kailangan, magdepende ka lang sa Diyos. Huwag kang magdidepende sa tao. No? So, ang tao maring magkamali. Pero ang Diyos, hindi magkakamali ang Diyos. Right. Tingnan natin. Ang palitan kasi ng araw ay in the evening. Diba? Sunset. Mamaya, ito ngayon, araw ng Biyernes. Mamaya alas 6, sunset. Pagdating ng sunset, Sabado na ito. Sabado na ito. Bukas na, hanggang bukas na yan ng sunset ulit, Sabado. Pagdating ng sunset, that's Sunday already. Siya ng second day. On the third day, Sunday yan. Sunday na kasi yung Sabado, halimbawa, Sabado ngayon, mamayang sunset, Sunday na yan. Ganyan yung palitan nila ng oras at ng araw ng mga Hudyo. So in the morning, binuhay siya ulit ang Panginoong Hesukristo. Yun yung tinatawag naman ng Catholic na Easter Sunday. Yung pagkabuhay na mag-uli. Ganon tayo na mga mananampalataya, kung tayo ay naki Kristo, mabubuhay din tayo mga kapatid. So yun yung, no? Meron pa silang hinihingi na, and what shall be the sign of thy coming? So nagbigay siya ng mga sign. Sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So mga sign ito na marami talagang maliligaw. At kung marami yung maliligaw, kakaunti yung hindi maliligaw. No? Yun ang babantayan natin. And the end of the world. Wala tayo sa end of the world. No? Pag end of the world, ibabagsak ng Diyos, tatapusin niya yung i-declare ng Antichrist na one world government. Di ba? Magkakaroon ng isang gobyerno sa buong mundo. Tatapusin ng Diyos ito. Sino magde-declare nito? Antikristo. Saan magmumula ang Antikristo? Doon sa pinakalugar na uupuan niya. Uupo kasi siya doon. No? Sabi ko sa inyo, be watchful of what you hear. Ask! Magtanong kayo, magsipagtanong kayo, walang bayad ang tanong. Pag hindi kayo nagtanong, mamaya kaming magtatanong. Kaya mabuti pang magtanong na kayo. No? Para mapag-aralan natin yung mga sign. Ngayon, sino ngayon ang gagawa nito? Sino ngayon ang magre-reveal nito? We know that no one that is able to take the word and reveal it. Wala. Walang karapat-dapat. Walang may kakayahan. Pag binasa mo ang Biblia, walang may kakayahang sino mang tao maging sa langit, maging sa lupa, maging sa ilalim ng lupa, walang karapat-dapat na mag-reveal nito. Kaya, nung dalhin ng Diyos si John, tinatawag na John the Beloved, no? Nung dinala si John sa langit, pakinggan yung na lang mga kapatid, ito yung mga, minsan na pag-aaralan natin, pero pinakabuod nito mamaya, bakit kinailangang mamatay ang Panginoong Jesus para sa atin, no? At bakit, paano naman tayo malalakip dun sa Kanya? Kaya sabi ngayon, paano kaya mabubuksan? Ang sabi nila, ito ay Book of Redemption. Libro ng katubusan, kung paano natin malalaman na ang pangalan mo ay nakasulat dun sa Lamb Book of Life. Paano na isulat yung pangalan natin dun sa Lamb Book of Life?
It is true revelation. No? Ang sabi, pakinggan ninyo mga kapatid, babasahin ko. Ang sabi ni John, and I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? Sino yung karapat-dapat na magbukas at magkalag ng mga selyo ng librong ito? Sabi niya, and no man in heaven, wala sa langit na tao na, at sino man sa langit, sabi niya, o sa ibabaw man ng lupa, o sa ilalim man ng lupa, sabi niya, ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin. Kahit tingnan, walang worte sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, na magbukas ng librong ito. At kahit tingnan, walang worte. Anong ginawa ni John? Walang kapag-apag-asa kung walang pwedeng magbukas. Wala nang pag-asa ang tao. Pero merong isang elder doon sa langit. Sabi niya, and I wept much, sabi ni John, because no man was found worthy to open and to read, sabi niya, the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, weep not, huwag kang umiyak. Behold, the Lion of the tribe of Judah, sabi niya, the root of David, kanina nabanggit si David, the root of David hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. And I beheld, sabi niya, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into the earth. Sabi niya. And he came and took the book. Yung lamb, kinuha, sabi niya, came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. So, pag binasa natin sa Genesis, there is only one lamb. Kahit sa, yung kinakanta sa Catholic parang, ang kordero ng Diyos, sabi niya, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, it's the lamb. Ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, si Jesus Christ, He is the lamb. No? Siyang tumitipo na lamb. Siyang tumitipo na tupa na pang-alay. Kaya tingnan ninyo, dahil siya ay lamb, yung sinaselebrate ng maraming mga nagsasabing Kristiyano na Christmas, sabi, no? Ipinanganak yung Panginoong Hesus sa sabsaban, doon sa barn. No? Bakit kailangan doon siya ipanganak sa sabsaban? Kasi siya ay lamb. Yan. Kasi siya ay itinipo sa tupa na kahit nadadalhin doon sa papatay na, hindi umiimik. Yung tupa, gano'n, dadalhin na nga, papatay na, gigilitin na yung tenga, hindi pa umiiyak yung tupa. Maging si Jesus Christ, dahil lamb siya, ipinako na sa krus, dinala na, pinukpok sa ulo, dinuraan, no? Pinainom ng suka, no? Hindi man siya kumitibok. Because he's a lamb. So, ganun mga kapatid, walang worthy sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, na magbukas ng librong ito. Na ang librong ito, ang tawag dito ay Book of Redemption. No? Bubuksan ito ng lamb. Siya lang kasi ang karapat-dapat. Si Jesus Christ lang ang karapat-dapat. Amen, amen. Praise God. So, walang makapagbubukas nito, kundi ang lamb. So, nung nakita ni John ito, umiyak siya.
Kasi walang karapat-dapat, wala nang pag-asa. Pero dakila ang Diyos, mga kapatid, no? Natutupad yung kanyang mga pangako para sa atin. Ang pangakong ito, upang tayo ay maligtas. So, ang Biblia, ang sumulat ng Acts chapter 2 na ito, na binasa natin, it's Peter. Nagbibigay ng information si Peter kung anong nangyari. No? Pag binasa natin yung Biblia, unang-una na dapat natin gawin, you draw your attention or you put yourself on the scene para maramdaman natin. Kung ikaw ay kasamang naipako ng Panginoong Jesucristo sa krus, mararamdaman mo kung kasama kang namatay ng Panginoong Jesucristo sa iyong mga kasalanan, na sa halip na tayo ang ipako sa krus, siyang nagpapako sa krus. By His stripe we are healed. No? Kung nasa sa atin ang mga bagay na ito, mararamdaman natin kung paano siya tinuya-tuya, kung paano siyang sinaktan, na dapat tayo yun. Pero kinuha niya. Siyang nagpapako sa krus. So ngayon, yung pagka naiintindihan natin, malawak na ang pagkakaunawa natin sa mga bagay na ito, ang pananampalataya mo, wala dun sa umuugang buhangin. Magiging matatag ang ating mga pananampalataya. Hindi ka madadaya ng mga idea ng tao. Hindi ka madadaya ng mga, nag-aral ako ng theology sa UP. Hindi ka madadaya ng ganito na gagamit sila ng napakagagandang mga pananalita. Gagamit sila ng mga malulumanay na pananalita na mukhang maganda, ang bait, ang lambing pag magsalita. Hindi, kapag nagko-correct si Jesus, wala kang makikitang paglalambing. Pero pagka naituwid, napakatamis ng salita ng Diyos. Pagka naituwid na yung buhay natin. No? Ngayon, marami tayong alam sabihin. Bilang tao, marami tayong alam sabihin. No? Marami kayong alam sabihin. At ang mga sinasabi natin, no, maaari nating bawiin ulit. Ay, hindi pala ganoon. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Halimbawa, meron kang sinabi, hindi yun ang ibig kong sabihin. Kaibang-kaiba ang Diyos pagdating sa bagay na ito. Pag sinabi ng Diyos, hindi yun na pwedeng baguhin. Pag sinabi ng Diyos, siya ay walang hangganan. Ang Diyos na pinaniniwalaan natin. He never take back what He said. Hindi niya kukunin. Pag sinabi niyang ililigtas kita, kapag sinabi niyang ligtas ka. Kaya lang, ito yung mga matibay na pinanghawakan ng ibang mga mananampalataya, na hindi bawi-bawi yung Diyos sa pagliligtas. Tama naman eh. Partially tama. Pero kung ligtas ka, hindi ka gumagawa ng kalokohan. Kasi ligtas ka eh. Kung gumagawa ka ng kalokohan, hindi hindi ebidensya yun na ligtas ka. Yung ebidensya ng ligtas, sumusunod kasi sinabi ng Panginoong Jesucristo. Yan ang ebidensya. Ngayon, merong mga tao na mula sa lumang tipan na nakaranas ng mga bagay na ito, na mukhang yung sinabi ng Diyos sa kanila, hindi ka panipaniwala. Pag sinabi mo sa mga tao ito, maraming tao hindi maniniwala. Tingnan ninyo, mga kapatid, nung nausap ang Diyos kay Noah, na sinabi ng Diyos na uulan, lulubog yung mundo. Nangaral si Noah 120 years. Ang tagal, ano? Ngayon nga, hindi man makaabot ng 100 yung tao eh. 30 pa lang, 40, inaatake na. Hindi na nakakaabot kahit 50. Si Noah, 120 years siyang nangangaral. At ang pangaral niya, isa lang. Uulan! Uulan! Magsisi! Magbalik loob sa Diyos. Simple lang, magsisi, magbalik loob sa Diyos.
Kasi wala nang takot sa Diyos yung mga tao eh. Magsisi, magbalik loob sa Diyos. 120 years. Uulan. Ulit-ulit lang ito. Eh, wala namang i-message si Noah kung hindi yung uulan eh. Ulit-ulit lang. Oh, pag nakaharap na naman, uulan. Uulan. Magsisi ka, magbalik loob ka sa Diyos. Maya-maya na naman, uulan. Magsisi ka, magbalik loob ka sa Diyos. Parang nasirang CD, ano? Parang nasira yung plaka. Eh, yun lang naman ang iniutos ng Diyos eh. Na uulan. Kaya lang, kahit na nagtingin nila sa langit, wala mang ulat. 120 years, walang ulat. Aba, eh, kung araw-araw sasabihan ka ni Noah, sa isang maghapon na magkita kayo, sasabihan ka niya na hanggang 20. Ano ba itong ginagawa ni Noah na ito? Ano? Yung sinasabi ni Noah na ito na uulan. Pandalawang po na ngayon itong sinabi niya ito ngayon, araw na ito eh. Eh, wala ka namang makitang, wala man lang silang naranasan na patak ng ulan ng time na yan. Ang dumidilig sa lupa, hamog. Kaya, hindi man nila alam. Kaya nga, naalala ko tuloy yung, nung dumating yung anak ko dito eh. Si Kongkong, no? Dami niyang kagat sa ano, daming dugo nung ano. Yung pala, kikagat ng surot. Sabi, hindi man lang niya alam kung ano yung surot. Hindi niya alam kung ano yung itsura ng surot. Kaya nakakagat lang siya. Hindi niya alam. Eh ganun din noon. Hindi nila alam yung ulan. Hindi pa sila nakakita. O hindi ka pa nga naman nakakita ng surot. Paano mo bibigyan ng pangalan na surot yan? Di ba? So walang ulan. Hindi ka paniwala for 120 years. O sige nga, magkita tayo sa buong maghapon lang. O sa tuwing magsalubong tayo, uulan. Sabi nga, magsisi ka, magbalik loob ka sa Diyos. O, kumakain tayo, nagkatinginan yung mata natin, uulan. Magsisi ka, magbalik loob ka sa Diyos. O, ganun yung sinasabi. Nagsawa yung mga tao. Ayaw maniwala. 120 years mo na ba sinasabi? Wala silang makita, wala na. Paano totoo ito? Paano totoo ngayon ito na uulan? 120 years na. Eh, paano kung matagal pa? 2,000 years na. Sabi ni Jesus, babalik siya. Eh, 2,000 years na. Lalong hindi maniwala yung tao. Kahit sa Biblia eh. Sabi niya, tapos na yung rapture. Magkakaroon ng rapture. Hanggang ngayon, wala. Di ba? 2,000 years, lalong hindi ka paniwala. Sabihin mo nga ngayon sa ibang relihiyon na, o sabihin natin sa mga kapatid natin, sa mga kapatid ko doon sa Catholic, sinasabi ko na magra-rapture, darating ang Panginoong Yesus, paparusahan yung mundo. Hindi sila maniwala. Di man nila alam yung rapture o yung caught up. O basta ang alam nila, pupunta sa mga, meron daw istasyon yung cross. Baka sa Vito Cruz yun, at saka sa Santa Cruz. Yung istasyon. No? Pinadami yung Station of the Cross. Baka sa Vito Cruz at saka sa Santa Cruz. Yung mga istasyon. So maling-mali yun, ano mga kapatid? Hindi ka paniwala na uulan, pero after 120 years, pinapasok na. Habang nangangaral, ginagawa yung daong. Naku, sa bundok pa naman ginawa yung daong. Akalain mo, gagawa ka ng daong sa ibabaw ng bundok. Lalong nakapagtataka. Lalong hindi pinaniniwalaan si Noah. Siguro, daming nagsasabi kay Noah noon na, wala nang sa tamang kaisipan si Noah. Yan ang ginawa pa niya yung daong. Pero ang nag-design ng daong, ang Diyos. Ang hirap ipaliwanag pagka yung utos, kinausap ka ng Diyos, tapos sasabihin mo yung sinabi ng Diyos, ang hirap paliwalaan ng tao kasi ikaw lang ang kinausap ng Diyos. Eh, si Noah lang ang kinausap ng Diyos. Tapos sasabihin mo yung imposible sa mga tao.
Hirap paniwalaan. Ha, hindi? Oh. Kaya doon sa kahihindi ng mga tao, sa kaayaw nila, 8 lang ang pumasok sa daong. Baka pati yung manugang ni Noah, nagtataka na eh. Pumasok sila. Halimbawa, pumasok sila ngayon. Aba, pumasok na sila, pati hayop, nakapasok na sa daong. Sarado na yung pintuan ng daong. Sabi siguro, baka dramatize lang. Sabi siguro nung manugang, Daddy! Sabi ko, kung daddy yung tawag kay Noah, pero wala pa siguro daddy noon eh, no? Baka tatay o ama, sabi siguro. Hindi ka kaya nagkamali ng dinig sa Diyos? 120 years. Tapos nasa loob na tayo. Unang araw na. Wala man ulap. Anong ulan ba yung sinasabi mo? Sabi ng Diyos, ulan. Kaya, yan ang magandang sagot. Sabi ng Diyos, thus saith the Lord, it will rain. Yan ang sinabi ng Diyos eh. 2 araw. Wala pa, sabi ko. Buti na lang, hindi na sila makalabas sa daong. Kung makakalabas pa sila sa daong, baka merong hindi napasama sa kanila. Wala silang magawa, sarado na. Nasa loob na. 3 araw. Wala pa rin. 4. Wala pa rin. 5. Wala pa rin. Baka pati yung anak niya at asawa nagtatanong na. My love, baka sabi nung asawa ni Noah, my love, baka naman, tingnan mo yung mga tao sa labas ng daong. Pag dumungaw doon sa isang bintana, tingnan mo, enjoy sila tayo, nandito nakakulong. Wala tayong kasama kundi hayop. Pero si Noah, siya? Firm siya doon sa sinabi ng Diyos. Ulan, sinabi ng Diyos. 6 na araw. Wala pa. Nung 7 araw, nag-ulap na yun, dumilim na yung langit. Nagsimulang bumuhos yung ulan. Nagtataka sila ngayon ba? Nung lang sila nakakita ng ulan. Nung ulang pumapatak siguro, enjoy pa sila. No? Balik po tayo. Balik. No. Libreng tubig, galing sa langit. No. Binuksan ng Diyos yung fountains of heaven. Sabi ng Biblia. Nung lumalaki. Mga lulunod na sila. Binuksan ng Diyos yung mga fountains of heaven. Binuksan ng Diyos yung mga sibol ng lupa. Nagtagpo ngayon yung tubig sa ilalim ng lupa. At yung tubig sa langit, pinuno ang mundo. No? 15 feet pa sa pinakamataas na bundok ang itinaas ng tubig sa Mount Ararat. 15 feet. Nangamatay lahat ang mga hindi naniwala sa sinabi ng Diyos kay Noah. Walang natira, kundi yung 8. Kaya lang dun sa 8, meron pang problema eh. 8 na lang silang natira sa mundo, silang nagpasimula uli ng pagdami ng mga tao sa mundo. Pero may nangyari doon, bakit kaya? Kaya yung magandang tanong ng ating kapatid doon sa Canada kahapon, no? Bakit meron pa, no? Ano ba yung nangyari nung dumami yung mga tao at lalong masasama ngayon hanggang sa panahon natin ito? 3 pinagmulan ng tao, kay Shem, kay Ham, kay Japet. Itong 3 ito at yung mga asawa nila. Itong pinagmulan ng maraming tao sa buong mundo ngayon. Wala na yung picture dito nung para yung from eternity to eternity. So ganun mga kapatid, na mukhang hindi ka panipaniwala. Paradox, sabi nga, mukhang hindi totoo, pero totoo. Yun yung kahulugan ng paradox. Pag tinignan mo, hindi totoo, pero totoo. So nanatili, ano ang makukuha natin dun na aral sa kay Noah? Nanatili si Noah, ano man ang mangyari, sa sinabi ng Diyos. Hindi siya umalis sa sinabi ng Diyos. Huwag kang aalis sa tamang unawa sa salita ng Diyos. Hindi ka maiiwan. Marami rin sa Biblia na merong hindi naniniwala na may pagkabuhay na maguli. Yung mga Sadducees, no? Hindi sila naniniwala na merong life after death. Mga Sadduseo ito. Yung mga Pariseo, naniniwala sila na merong life after death. So, doon pa lang sa time ni Jesus, nung abutan niya ang mga tao, no? Meron na silang kanya-kanya na paniniwala, iba-iba.
Nagkakagulo sila. Hindi sila nagkakasundo rin. Meron ng division. Kaya lang, ang division ngayon, mas lalong marami. Mas grabe yung division ngayon. Ang buhay ay nakita ng isang propeta na meron ng pagkabuhay na maguli. Ang isang magandang halimbawa ay si Job. Si Job, nanahan din siya sa sinabi ng Diyos, ipinagmalaki pa siya ng Diyos. No? Walang kaalam-alam si Job na siyang battleground, no? Na ni Satanas at saka ng Diyos. Sabi ng Diyos, yan, nakikita mo, meron akong isang lingkod na tapat sa akin. Pinagmamalaki ng Diyos si Job. Kaya lang naman naglilingkod sa iyo yan dahil pinagpapala mo eh, pinayayaman mo. Oo nga naman, pagka nakita yung yumayaman eh, tingnan mo, kung hindi ako pinagpapala ng Diyos, bakit ako yumayaman? Nakatingin ngayon sa yaman, no? Alisin mo sa kanya yan. Kung hindi kanya isusumpa. Pero si Job nanatili siya. Kahit na anong mangyari, hindi niya isinumpa yung Diyos. Hindi niya iniwan yung Diyos. Napakaganda ng... Ngayon, binigyan ng sakit. Nakita ko yung picture doon sa ni Brother Ferdy. Yung kung paano dumaranas ng mga bukol-bukol si Job. Daming bukol sa katawan. No? Halos mamatay siya. Tapos yung mga hinihimuran ng aso, yung mga sugat niya, no? Dinidilaan ng aso, yung mga sugat niya. Sa hirap, sabi nung asawa niya, isumpa mo na yung Diyos mo. Akalain mo yung asawa mo pa mismo, isumpa mo na yung Diyos mo. Hindi ginawa ni Job. Anong sabi ni Job? No? I know my Redeemer liveth, sabi niya. And at the last day, sabi niya, He'll stand on the earth. Though the skinworm, sabi niya, destroy this body, yet my flesh, sabi niya, shall I see, sabi niya, shall I see God, sabi niya. Kahit nakainin ng uod ang laman na ito, naniniwala ako sa Diyos, sabi niya, muling itatayo ng Diyos ito at makikita ko yung katawan ko nito. Siya yung paniniwala. Kahit mamatay siya, no? Kahit nakainin ng uod ang laman na ito, itatayo ng Diyos. Tingnan niyo yung paniniwala ni Job. Hindi siya natinag. Pati yung tatlong kaibigan niya, pinapasumpa yung Diyos. Dahil dun sa nangyayaring yun sa kanya. Hindi man alam ni Job na may usapan yung Diyos at si Satanas. Na kung minsan dumadating yung siya, tingnan mo nga yan. Kaya lang naman sumisimba sa iyo yan eh. Dahil pagka narinig yung may blessing. Kaya nagiging after sa blessing. Tandaan natin, susunod ang mga ito. Sabi niya, and these signs shall follow to them who believe. Sabi ng Biblia, Mark 16, no? Susunod ang mga ito sa atin, sabi. So si Job, kahit na no matter how dark it seemed and how unreal it seemed, there was something that Job has. Merong nandoon sa kanya. He anchored his soul on God's eternal promise. Alam niya ngayon, nakita niya yung puno, no? Yung puno, merong life yung cycle, ano? Mamamatay yung puno, tapos may mabubuhay na naman. So, ganun ang nakita ni Job, na mayroong pagkabuhay na mag-uli, na inspired siya. Doon sa nakita niya ito na, kung yung puno, mas mahalaga siya sa puno. Yung ibon nga, hindi nagtatanim. Hindi sila nagtatanim ng palay. Pero kung pinakakain sila ng Diyos, yung pa kaya yung tayong anak ng Diyos, ang hindi pakakainin. Pero bakit maraming taong naghihirap? Pag binasa natin sa 1 John chapter 3, verse 10, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. So yung anak lang ng Diyos, responsible lang siya sa anak ng Diyos. Di ba? Kung anak ka ng Diyos, responsable yung Diyos. At pagka hindi nangyayari sa atin ang pangako ng Diyos, there's something wrong. Yung wrong, wala sa Diyos.
Nasa tao yung wrong. Anong gagawin ng tao? Ituwid mo yung sarili mo sa Diyos para pag naging tama, yung blessing ng Diyos darating. So, ang sabi ng Biblia, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So may anak yung Diyos, may anak yung Diablo. Paano ngayon makikilala yung anak ng Diyos at yung anak ng Diablo? At pareho ito nasa mundo, nasa lupa. At kung minsan, nagkakasama pa sa hitik ng bumabagsak na ulan. No? Magkasama pa. Parehong nagbabasa pa ng Biblia kung minsan. Kasi kahit na si Satanas, nagpapakunwari siya ng anak ng kaliwanagan para madaya niya ang mga tao. Maraming nadaya. Marami siyang nadadaya. No? So ngayon, si Job, yung pananampalataya niya, inilagay niya dun sa Diyos. Hindi siya nagduda. No? At ang kagandahan nito, mga kapatid, ini-specify nila kung saan sila ililibing. Namimili sila kung saan sila magpapalibing. No? So Job specified his burying place, and when he died, he was buried saan? Doon sa Palestine. Ano yan? That was the promised land. That was Canaan. Ano yung nando doon sa kanila? Bakit sila nagpapalibing doon? Maging si Abraham, ito na yung pagpapalibing, no? Namimili sila ng lugar kung saan sila ililibing. Another man, Abraham, no? Si Abraham. He believed God's word. At nung dumating sa kanya, si Melchizedek, na nando doon at pinagsadyaan niya ni Melchizedek, tandaan natin, nobody can see God. Kahit mga angels, hindi nila makikita ang Diyos. Maliban na lamang na gumawa siya ng form at mananahay siya doon sa form na yan at magpapakita. So ito yung nakikita ng mga angels sa langit, yung theophany body. God's body. Tawag God's body. It's the Word. No? Merong katawan panlangit. So, wala pa ngayon ang Panginoong Hesus doon sa katawang laman. Yung Diyos ngayon, dinalaw niya si Abraham. May kasama siya dalawang angel. Si Melchizedek na yung Diyos na nandun sa katawan ng tao, ang pangalan, Melchizedek. Ganda nito, pag pinag-aralan pa, who is Melchizedek? Merong message na, who is Melchizedek? Without father, without mother, without beginning, without ending, without descent. Wala. Ang mga identifications na ito ay tumutukoy lamang sa Diyos. So yung Diyos nandun sa katawang lupa, sa katawang tao. Nandun sa katawang tao, nagpakita kay Abraham. Nakipag-usap siya kay Abraham. At yung dalawa, papunta sila sa Sodom and Gomorrah. Mag-execute sila ng judgment doon. Ano bang nangyayari doon? O isang sign. Ang nangyayari, so as it was in the days of Noah, so as the coming of the Son of Man, which is the Lord Jesus Christ, as prophet of all prophets. So as it was in the days of Lot, Sodom and Gomorrah, so as the coming of the Son of Man, Jesus Christ. Anong nangyayari? Nung sa time ni Noah. Time ni Noah, there's flood. So everywhere sa panahon na ito, there's flood. Anong nangyayari doon sa time ni Lot?
yung mga tao gustong gahasain yung dalawang angel na nasa yung angel, may katawan silang tao. Ano yung damdamin ng mga tao sa time na yon sa mga angel? Bakla sila. Homosexual. So sa ngayon, rampant ang nangyayari nito na sign. Bago babalik ang Panginoong Yesus, sabi ng Biblia, mangyayari ang mga bagay na ito. So malapit na. So ngayon, si Abraham, nag-usap sila ng Diyos. Sabi ng Diyos, dadalawin kita isang araw at ikaw ay magkakaroon ng anak. Narinig ni Sarah doon sa kabilang tent. Sabi niya, ngumiti si Sarah, tumawa. Ngayon pa ba naman sabi niya, tuyo na yung mga milk vein ko, sabi niya, yung mga ugat ng susok para magpasuso ng bata. Sabi niya, magkakaanak pa ako. Anong sabi ni Melchizedek kay Abraham? Bakit tumawa si Sarah? Nasa kabila si Sarah. Halimbawa, nandun sa sala, nandun sa kabila. Ba't tumawa si Sarah? Alam niya. He's God. Di ba? So, 65 years old si Sarah, 75 years old si Abraham nung pangakuan ng Diyos. So, sa 25 years na ito, na paghihintay, hindi alam ni Abraham na 25 years ang hihintayin. No? Si Abraham, kung titingnan natin, dahil hindi nagduda si Abraham maaring mag-prepare na tayo ng mga lampin. Sabi niya, maghahanda tayo ng mga lampin. Magpe-prepare na ako ng duyan para sa anak natin. Wala pang sign 65 years old ba naman si Sarah? Sabi niya, wala nang monthly period si Sarah. Nung time na yon. Tuyo na yung milk vein. No? Kaya imposibleng manganak pa si Sarah. Pero may pangako ang Diyos. Ito yung pinanghawakan ngayon ni Abraham na magkakaanak sila. Sinabi ng Diyos, magkakaanak sila. Si Sarah, dahil sa kahinaan, no, baka kay Hagar manggagaling yung anak. Ibinigay niya yung katulong niya kay Abraham. Biro mo, bali, wala na sa kanila yun, ano? Parang ibinigay lang yung isang gamit. No? Sa'yo na itong tasa. Ikaw na ang gumamit niyan. Parang tasa lang na ibinigay ni Sarah. Yung sa asawa niya, para ipasisiping ni Sarah, yung katulong niyang si Hagar, Egyptian ito. Ipasisiping niya kay Abraham. Sinipingan ni Abraham. Nagkaanak sila, si Ismael. Ito yung lahi ngayon dito, sa Middle East. Yan ang lahi ni Ismael. No? Di natuwa si Abraham ngayon. So, dumating yung 25 years, naglihi na si Sarah. Paano ngayon yan? Anong nangyari kay Sarah at kay Abraham? Alam niyo, bumata sila. Bumata yung kanilang mga katawan. Kaya nung nagpunta sila sa Gerar sa Egypt, nakita ng hari si Sarah. Maganda ni Sarah. Nabighani yung hari, si Abimelech, kay Sarah. Gusto niyang mapangasawa si Sarah. Kung hari ka ba naman, 65 years old, wala kang delikadesa. Hari ka, lahat nga pwede mong maasawa, pinakamagaganda, pero ang nagustuhan niya yung 65 years old. Ibig sabihin, bumata si Sarah, pinabata sila ng Diyos para may kakayahan siyang magbuntis at magpasuso ng bata. Bumata, no? Tingnan niyo mga kapatid yung pangako ng Diyos. Pagka dumating yung pangako ng Diyos na sinabi niya na mababody change tayo, magkakaroon ng body change. Babata tayong lahat, walang magiging matanda. 18 to 20 years old ang ating magiging itsura at kalakasan. Yan ang pangako ng Diyos. Huwag tayong magtataka ngayon. Huwag tayong magdududa. Sinabi ng Diyos ito Hindi nagduda si Abraham. Nangyari sa kanila ang pangako ito. Hindi ka ba naman matutuwa? No? Sa pangako ng Diyos na yun sa kanila. No? He staggered not through unbelief, mga kapatid, sa pangako ng Diyos na ito sa kanila.
maring araw-araw nagiging mabigat sa kanila ni Sarah, no? Kaya dumating pa yung ibibigay ni Sarah yung katulong niya, no? At nung may panganak ngayon ito, no? Mabigat yung desisyon ni Sarah. Kasi tinutuyanan ni Hagar si Sarah, hindi nagkakaanak eh. Tinutuya niya. Niloloko na siguro. Hindi ka na mahal ni Abraham. Ako na yung mahal kasi meron siyang anak sa akin. Eh, nung dumating na, naipanganak na ngayon si Isaac. Nung may panganak si Isaac, eto na, si Sarah na. Ayokong makasama ang alipin at ang anak niya. Palayasin mo sila. Walang magawa si Abraham ngayon. Nangusap yung Diyos sa kanya. Kailangan paalisin. Hindi magmamana yung anak ng alipin. Sabi niya. Hindi magmamana yung anak ng alipin na kasama ng anak sa pangako. Amen. Yan ang pagkakaiba natin. No? Yung mga alipin. Kaya kung yung mga alipin ng makasalanan, hindi sila magmamana ng langit na kasama ng mga mananampalataya. Yung tunay na mananampalataya. No? The seed, sabi ng Biblia, mga message, the seed shall not inherit together with the shock. Magkalapit sila, magkapatid sila sa tatay. Pero hindi magmamana yan. Ang magmamana yung anak sa pangako. At we are the sons of the promise, no? Tayo ang mga anak ng Diyos sa pangako, mga kapatid. So, praise God. So, dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, pansinin natin, si Job, si Abraham, si Noah, si Micah, sa halip na panghihinaan sila, no? Ang mapapansin sa kanila, they are getting stronger and stronger sa kanilang pananampalataya. Lalong tumitibay yung pananampalataya nila. Hindi sila umalis sa Diyos. Nalahan sila doon sa sinabi na, thus saith the Lord. Walang paniniwalaan, walang sasabihin si Micah, kundi yung sinabi ng Diyos. Ito lang ang sasabihin ko. So ngayon, itong sinasabi natin ito, hindi sa akin, kundi dahil sa sinabi ng Diyos. So yung mga itinuturo natin, siyasatin ninyong lahat. Imbestigahin ninyong mabuti kung galing sa Diyos o hindi. Kasi marami yung bulaan, marami yung magtuturo ng mali at pagagandahin yung salita ng Diyos para lang maniwala yung tao. At marami sa niya yung makakahikayat, mahihikayat yung mga tao. Mukhang maganda. Buti pa dun, walang bawal, di bawal mag-inom, di bawal magsugat. Kahit na 24 oras ka nakaupo sa sugalan, hindi ka pagbabawalan. Hindi ka naman pagbabawalan, di ba? Mahal na araw pagkatapos, may mga tindahan. Sa halip na malungkot sila doon sa pagkakapako ni Jesus, naglarasig, nagiinuman, nagsasaya. Hindi naman ganun di ba? Pero ganun yung ginagawa. Tapos, kakanta sila yung, anong tawag ng pasyon, no? Di ba dapat ganun tayo? Di ba dapat binigyan tayo ng example ng Diyos kung paano niya tinutupad yung pangako ng Diyos sa kanila? Di ba dapat tularan din natin itong mga ito? Na sa halip na maggewang-gewang yung ating mga paniniwala, maging matibay, no? Amen. At mga kapatid, nung tumanda na sina Abraham at saka si Sarah, na ang nakakalungkot na bagay sa isang mag-asawa, namatay na si Sarah. At hindi maiiwasan 'yon, no? Ang ginawa ni Abraham, pag binasa natin sa Genesis, no? Meron siyang biniling lugar. Amen. No? Meron siyang biniling lugar para doon niya ilibing si Sarah. Ang binili niyang lugar ay, sabi niya, at nakiusap sa kanila nung mamatay si Sarah, no? Sabi niya, nakiusap siya sa mga anak ni Het. Sabi niya, dinggin mo kami, Panginoon ko, ikaw ay prinsipe ng Diyos, sabi niya. Sabi ng mga anak ni Het, sa gitna namin
na pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay. Wala sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan upang paglibingan ng iyong patay. At tumindig si Abraham at yumukod sa bayan ng lupain, sabi niya, sa mga anak nga ni Het, sabi niya, at nakiusap sa kanila na sinasabi, kung kalooban ninyo na aking ilibing ang aking patay na malingid sa aking paningin, ay dinggin ninyo ako at pamagitanan ninyo ako kay Efron na anak ni Zohar upang ibigay niya sa akin, sabi niya, ang yungib ng Makpela. So yung Makpelang ito ay malapit sa Mamre, no? Ngayon, inilibing doon. Ang sabi, kung saan inilibing yung aking mga magulang, sabi niya, doon din ililibing. Palaging ganun ang kanilang, so binili ni Abraham yun, no? Yung yungib na yun, yung lupa na yun, sa Makpela. At ito ay nasa Hebron. Pag binasa natin sa Genesis, no? Mamaya, babasahin natin. So he bought a portion of land near the place where Job was buried. Doon din inilibing si Job. And he buried there Sarah. Silang lahat, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph. Kung papansinin natin, babasahin natin, doon silang lahat nagpalibing. No? Ibig ko, makita natin, bakit, ano yung nando doon? Para makita natin, bakit doon silang lahat nagpapalibing? Hindi sila nagpapalibing. Kahit namatay sa Egypt, si Joseph, nagsabi, dadalhin pa rin yung kanyang mga buto, ililibing sa libingan ng kanilang mga magulang. No? So, ang sabi, mahaba-haba ito, no, mga kapatid. Ano ko na lang sa inyo, mamaya, pagbababasahin natin ito. Sa Genesis chapter 50, si Joseph, nung mamatay din yung tatay niya, lahat sila ay nagpapalibing sa Makpela, sa Canaan, na nandoon yung Promised Land. Ngayon, bakit kaya ganito ang kanilang mga desisyon? No? Silang lahat. So lahat sila ay nagpalibing doon. Kung papansinin natin, sila ay mga propeta, patriarka. Sabi ng Biblia. Ano yung nandoon sa kanila? Na lahat sila gusto nila doon. Meron silang isang kaunawaan. No? Ang mga ito, na alam nila ang unang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Doon magaganap sa lugar na ito. No? Doon sa biniling lugar na ito ni Abraham, doon sila nagpapalibing lahat. Na ito'y kanilang pag-aari. Kaya kahit na ibinibigay ng libre, hindi tinanggap ni Abraham, binayaran niya. No, tingnan niyo yung bayad kahit na, kaya kanina kinakanta natin yung kung paano tayo binayaran ng Panginoong Jesucristo. Itong araw na ito, ganitong araw, nung binayaran ng Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan. Makikita natin, pag tayo ang namatay, saan kaya natin gustong mailibing din? No? Tingnan natin yung tipong-tipo ng mga bagay na ito. Lahat sila, gusto nila mailibing sa Promised Land. Kasi merong resurrection doon na magyayari. Narinig nyo na para sa mga kapatid natin na hindi pa naka-ano ito, no? So, dito sa Matthew chapter 27, dito naganap yung, sabi, dito naganap yung
nangabuksan yung libingan, no? At sinabi, at narito ang tabing ng templo yung nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At niyanig ang lupa at nangabaak, sabi niya, ang mga bato. At nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangatutulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Nangabuhay sila, naganap doon ang first resurrection ng mga Old Testament saints. Tandaan natin yung binuhay nung mga buksan yung libingan, yung mga nabuhay, yung mga saints. Samantalang maraming patay doon, pero yung mga saints lang ang nabuhay. Tandaan natin, saints, sabi ng Biblia, yung mga saints. Kaya pansinin ninyo mga kapatid, pag sumusulat yung mga apostol, pansinin ninyo, pag sumusulat si San Pablo sa mga iglesia, to the saints that are in Ephesus and to the faithful in Jesus Christ, to the saints that are in Corinth and to the faithful in Jesus Christ, to the saints in Galatia, to the saints, puro to the saints ang sulat nila. Ang pinatutungkulan lamang yung mga saints. Yung saints lamang ang magkakamit ng pagkabuhay na maguli. So namatay si Jesus Christ. Napako siya. No? At yung kamatayan niya, ito ngayon ang tinubos niya tayo na dapat tayo ang naipako sa krus. Dahil tinubos niya tayo, ang requirement niya, ang sabi niya, merong isang Nicodemo, ulitin ko, merong isang Nicodemo na naniniwala kay Jesus na walang makagagawa ng ginagawa mo kundi galing ito sa Diyos. At kung hindi sumasa kanya yung Diyos, sabi, kasi gumagawa ng miracle si Jesus. Gustong maligtas ni Nicodemo, kaya lang natatakot siya kasi i-excommune siya ng kanilang church. Hindi na siya tatanggapin, hindi na siya papapasukin sa kanila. Natatakot siya, kaya pumunta siya lihim sa gabi. No? Ngayon, nung pumunta siya, nagtanong siya kay Jesus, ano ang dapat niyang gawin? Sabi ni Jesus Christ, unless a man be born again, sabi niya, he cannot see the kingdom of God. Hindi mo maintindihan kung hindi ka maboborn again. Sabi, paano ako maboborn again? Sabi niya, papasok ba akong uli sa tiyan ng nanay ko para ipanganak niya? Hindi naintindihan ni Nicodemo. Unless a man be born of water and of the Spirit, sabi niya, he cannot enter into the kingdom of God. Sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo. Tapos sabi niya, huwag kang magtaka, kailangan maborn again ka. Kasi nagtataka siya eh. Sabi niya, yung ipinanganak sa laman, ay sa laman. Yung ipinanganak sa Espiritu, sabi niya, ay sa Espiritu. So, kaya born again. Ipinanganak na tayo sa laman, ito ngayon, itong buhay natin ito ngayon, kailangan yung tao, para pumasok sa langit, sabi niya, maborn again ka, may panganak ka uli sa Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita niya. So, ganito ang nangyari kay Nicodemus. Ngayon, kapag tayo ay na-born again, ano ba ang katipong-katipo, no, nung pagpapalibing nila sa Makpela? Meron silang revelation na doon mangyayari ang resurrection. Ngayon, ang pagiging born again of water and of the Spirit, no? Ito'y pagpapabautismo. Ano ba yung bautismo? It is immersion. Paglulubog sa tubig. Sabi niya, baptiso. Sabi, immersion. Paglulubog sa tubig. Ito ay, ang simbolo nito ay, you died. You died of this world. Namatay tayo sa sanlibutan, at kung namatay tayo, kailangan ilibing yung patay. So, ang simbolo ng paglilibing ngayon, ng patay, ay sa paglulubog sa tubig. Inililibing ngayon yung patay sa tubig. Ito yung simbolo. At pagkatapos na mailibing, sabi, ay ibabangon, magkakaroon ng resurrection. Pagkatapos na mailibing ni Jesus Christ, no? Kinuha yung kasalanan natin.
At siya ay hindi hinayaang mabulok doon sa Hades. Siya ay ibinangon. Nag-resurrect siya. So ngayon, ang resurrection ng pagiging born again ay saan? Kapag inilibing ka, I baptize you, inilulubog ka, inililibing ka eh. I baptize you in the name of the Lord Jesus Christ. At iaahon ka, ang resurrection, nasaan? Nasa name of the Lord Jesus Christ. Ang resurrection. Walang resurrection into another name. Walang resurrection doon sa Father. I baptize you in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Walang resurrection doon na naganap. Saan magaganap ang resurrection? Nando doon sa name of Jesus Christ. Kasi naipako kang kasama ni Jesus Christ. Ang magliligtas sa atin ay si Jesus. Hindi yung pangalan ng relihiyon, hindi yung pangalan ng isang denominasyon. Ang magliligtas ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung nailibing ka, you are saved. Kasama ka ni Jesus Christ. Ang pangalan, nandoon ka ngayon sa pangalan niya. Ang resurrection, nandoon sa pangalan niya. Ngayon, pagka lumalabag ka, at binibigyan natin ng kahihiyan ang Panginoon. No? At nahiwalay tayo. Sabi ng Biblia. Anong sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, kung nakalasap na tayo ng mabuting salita ng Diyos, sabi niya, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli, kinukrusipay ulit. Sino? Ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Walang resurrection. So, nasaan ang resurrection? Nasa promised land. Nasaan ang promise? Nandun kay Jesus. Amen. Nandun yung pangalan na magliligtas sa atin. Ano pangalan? Lord Jesus Christ. Amen. Hindi ka panipaniwala. Parang panahon ni Noah. Maraming tao, hindi maniwala kahit kapatid natin, kahit magulang natin, kahit kamag-anak natin, kahit kaibigan natin, o minsan kahit asawa natin, minsan girlfriend natin, hindi makapaniwala. Tulad pa rin nung panahon ni Noah. Hindi makapaniwala yung tao, no? Pero, hindi nagkamali yung Biblia. Nagaganap yung mga pangako ng Diyos. Nagaganap yung salita niya. Mangyayari yun. Magkakaroon ng resurrection sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Nung kahit hindi sila maniwala, kahit 8 na lang yung papasok sa daong, nandoon si Noah sa loob. No? Kung hindi sila naniwala kay Noah, pero si Noah pumasok siya sa daong. Kung hindi maniniwala yung mga kapatid natin, pumasok ka sa daong. O gusto mong pumunta ng langit? Pumunta ka kay Kristo. Pumunta ka kay Jesus Christ. Hindi ka iiwan ni Jesus Christ. Kaya ngayon, sabi niya, magiging witness ka ngayon, ang salita ang Panginoong Jesus, and you will be my witnesses. Magwi-witness kayo. Kahit na hindi ka na nga magsalita, sabi nga kanina sa exhortation, kahit hindi ka magsalita, yung buhay mo magsasalita. Kayo ay mga sulat, sabi niya. O kung sulat kang binabasa ng mga tao ngayon, ito, ang tunay na born again. Sumusunod. Walang may pintas-pintas sa'yo. Ito yung isang example na iniwan ng Panginoon na born again. Pero pag ang binabasa sa'yo, naku, mali-mali puro baliktad yung sinasabi sa pagiging born again. Baliktad. Paano ngayon yan? Puro sabi nung mga pasaway. No? Puro pasaway yung ginagawa natin sa sinabi ng Panginoon. Sabi niya, paano, yan kasi yung magiging ebidensya natin na tayo nga ay nasa Panginoon. So, ang mga churches, mga denomination,
Anong wini-witness? Sabi ng Panginoon, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the world. So witness ka. You have that Holy Ghost. Kapag ka ang wini-witness ng tao ngayon, yung church niya, I am Christian, Catholic. Yung wini-witness mo sa pagiging Kristiyano mo, ay yung relihiyon mo. Witness ka ngayon ng relihiyon mo. Witness ka Baptist ako. Witness ka ng Baptist. Methodist ako. Witness ka ng Methodist. Hindi ka witness ni Kristo. And you will be my witnesses, sabi ni Jesus Christ, in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the world. Pag nag-claim ka ng kahit na isa sa mga ito, hindi ka witness ni Kristo. Sinong i-witness mo? I am a Christian. Lord Jesus Christ. Sinusunod mo lang. So you are witness of Jesus Christ. Amen. Hindi ka witness ng religion. Hindi ka witness ng denomination. Hindi ka witness ni pastor. Basta kay Apollos kami. Kami ay kay Cephas. Hindi ka witness ni Paul. Witness ka ng tao. Hindi ka witness ng Jesus. Kay pastor ako. Kahit nasa bulsa lang ako ni pastor pagka nag-rapture. Maiwan yung mga damit na ito. Bibigyan tayo ng damit na mapuputi at mahaba. Sige, maiwan ka na doon. Kanino tayo mag-witness? Ang i-witness ba natin yung ating relihiyon? May iwan yung relihiyon mo. Nandun ka sa loob ng relihiyon mo. May iwan yung relihiyon. Ang sabi kasi ng Biblia, mag-witness ka kay Jesus. Hindi ito sa relihiyon. So, ganun mga kapatid. Paano nga naman mag-witness kay Jesus? Ang sabi ng Biblia, itong Biblia ito, this is the revelation of Jesus Christ. Habang nagre-reveal si Jesus sa atin, katulad ng kay John, tapos ang Holy Spirit na darating sa atin, siya ang magtuturo at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko, sabi ng Panginoong Jesucristo. So siyang magtuturo, siyang magpapaalaala, yung Espiritu Santo. Tuturuan ka niya ngayon na, tama. Yung name ng Father, Son, Holy Ghost, it's Lord Jesus Christ. Pag hinanapan mo sa Biblia, katulad ng sharing nga kagabi, napakaganda. Hanapan mo sa Biblia kung merong binautismuhan ng in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Pag may naipakita si pastor, susundin natin si pastor. Susunod na tayo. Pero pag walang naipakita na binautismuhan ng Father, Son, Holy Ghost sa Biblia, mali yung intindi ni pastor, mali yung unawa ni pastor, hindi ka pareho ng mga apostol. Dapat ka pareho ng mga apostol May Holy Spirit sila Di ba? O kung may Holy Spirit yung tao, hindi ka tuturuan ng Holy Spirit dun sa mali. Tuturuan ka ng Holy Spirit dun sa tama. Yung mali mo, itatama ng Holy Spirit. Pero ano yung nandoon sa kanya? May revelation. Merong revelation ang Diyos. At yung revelation na ito, hindi galing sa creeds at saka theology. Galing ito sa Diyos. Kasi ang Diyos lang, tingnan ninyo, walang makapagbubukas nga kundi yung Lamb, ang Panginoong Hesus, siyang magre-reveal. Kaya lang, dapat matanggap natin yung Holy Spirit para may nagtuturo sa atin. Paano kung walang tagapagturo? Kahit reveal ng reveal, wala namang tagapagturo. Walang Holy Spirit. Kaya kailangan, dumating yung Holy Spirit sa atin. Paano dadating yung Holy Spirit? Mag-repent muna tayo. Repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ano yung gift? Understanding, revelations. Maintindihan natin ngayon yung salita ng Diyos. I don't believe na yung maintindihan ng walang Holy Spirit ito. Puro pakontra ng pakontra, palayo ng palayo sa Diyos yung walang Holy Spirit. Kaya lang paano natin malalaman na? Sabi ni John, try every spirit. Subukin ninyo yung bawat espiritu, kahit yung nagtuturo. Subukin ninyo kung siya sa Diyos siya. Kasi maraming nagtuturo na hindi sila sa Diyos. O pagkatapos magturo, maniningil. Sige.
Gustong-gusto naman ng mga tao kahit na niloloko sila. Sisingilin sila ng ikapo, sisingilin ng mga offering. Ang sabi ng Biblia, yung mga ikapo sa Diyos. Pero yung kumukuha yung pastor. Para Diyos siguro yung pastor. Baka Diyos lang church. No? Wag naman, wag naman, no? Tapos susumbatan yung mga tao na ninanakawan ninyo yung Diyos. Samantalang siya naman ang kumukuha eh. No? So, ang revelation ay napakahalaga. Ano ba yung revelation? Ang ganda. Ano ba yung revelation? Ito yung isang nakatagong bagay. Kapag ang nakatagong bagay, wala kang malalaman sa nakatagong bagay kung ano yung nakatagong yan. No? Maliban na lamang na buksan ng Diyos. Halimbawa, meron akong hawak-hawak sa kamay. Hulaan ninyo ngayon kung ano na, maghuhula kayong lahat ngayon kung ano na hawak ko sa kamay. Siguro, sushi yan. Siguro, ganito yan. Ang daming hula, no? Natural, manghuhula kasi hindi nakita. Pero pag ipinakita mo, yung laman, yung hawak na nakatago, ay strepsils pala. Alam mo na ngayon, pag nakita mo, hindi ka na kailangang manghula. Siguradong-sigurado ka. Siguradong-sigurado ka na strepsil yung hawak. Pag ipinakita yung Biblia, ipinaunawa ng Diyos sa inyo ang salita niya, hindi ka na manghuhula. Hindi ka malalagay doon sa mali. Tama ang pupuntahan mo. So, ganun ang gusto ng Diyos sa atin. May tama tayo. Ano yun? It is a revelation. Kaya si Abel, alam na alam niya kung ano yung ihahandog. Si Cain, namili na siya ng magandang handog sa Diyos. Pero, fundamentally, ang ganda ng ginawa nila. Fundamentally, like na twins na pinag-aralan, no? Fundamentally, tama sila. Naniniwala sila sa Diyos. Maganda yan, naniniwala sa Diyos. Hindi ateista. Hindi ateista si Cain at si Cain, no? Ngayon, ang daming hindi na naniniwala sa Diyos eh. Lalo na pagka nandoon sa mga pagsubok na, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi nung nakausap ko, alam mo boy, sabi niya, pagka naghihirap ka dito sa mundo, impyerno na ito, sabi niya. Pero pagka mayaman ka, sabi niya, marami kang pera, sabi niya, langit na. Sabi, hindi yata ganun yung nasa Biblia eh. Kasi marami siyang pera noon eh. Madali lang ang pera eh. Nung nagkasakit, wala nang pera. Makita pala yung 1,000, ang laki-laki na. Sobrang laki. Paano ngayon yan? Nasa impyerno ka na. Kasi wala na eh. May sakit ka pa. Mamamatay. Tingnan ninyo, mga kapatid. Nasa shifting sand ang kanilang pananampalataya, ang paniniwala nila. Wala sa Panginoong Hesus. Kaya, kung tama ang kapahayagan, tama ang unawa sa salita ng Diyos, no? Malayong maiwan ka sa rapture. Sasama ka ng Panginoon, no? Katulad ba ng ugali ni Peter, no? Sabi ng Biblia, nung makaharap ng Panginoong Hesus si Peter, kayo, sino ako sa inyo? Sabi nung iba, ikaw si Elias, ikaw si John the Baptist, ikaw yung... Ang dami nilang sinasabi. Kayo, sino ako sa inyo? Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Anong sagot ni Jesus? Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Sabi niya, hindi mo siya laman ito naintindihan. Hindi siya laman at dugo. Kasi carnal eh. Laman at dugo, carnally minded. No? Yung ang pagkaunawa ay makalaman lang. O sa theology lang. O sa Bible school lang. Ang pagkakaunawa. Hindi, sabi niya, hindi mo sa laman at dugo naintindihan yan. Kundi ipinahayag ng aking Ama na nasa langit. Sabi. Ang nagpahayag, yung Ama. So, hindi galing sa tao. Galing sa Diyos yung kapahayagan. Kaya, natuwa si Jesus Christ nung magsalita si San Pedro ng ganon.
Kung tutulad tayo kay San Pedro, mayroong kapahayagan, may kaunawaan. O, mapalad kayo. Mapalad tayo, no? So, yun yung mga revelations, no? Kung mamamatay tayo, ayaw ba natin na nandoon tayo kay Kristo? Saan pa tayo pupunta? No? Gaano man yumaman si Joseph nung siya ay nadala sa Egypt, mga kapatid. Ipinagbili man siya ng kanyang mga kapatid. Mahirap, ano? Pero si Joseph, may naintindihan na siya. No? Kahit dinala siya, naging alipin siya doon, binilanggo nakulong pa. Pinagbintangan siya, no? Na dahil lang doon sa asawa ni Potiphar. Gwapo kasi si Joseph, no? Yung asawa ni Potiphar, siya pang nagyayaya kay Joseph. Kaya lang si Joseph, takot sa Diyos. Hindi siya pumayag. Tumakbo siya. Kaya lang nahatak yung balabal ni Joseph, yung tuwalya niya. Nagsisigaw yung asawa ni Potiphar na gusto siyang halayin. Pero alam ni Potiphar, hindi magagawa ni Joseph. Kaya lang, ang gusto ng asawa ni Potiphar, ipapatay. Ipabitay si Joseph. Kaya lang, alam ni Potiphar. Ang ginawa niya, pinalagay sa bilangguan. Pero pagdating sa bilangguan, dahil spiritual si Joseph, lahat ng hawakan ni Joseph, lahat ng i-manage niya, nagpo-prosper. Hanggang sa bilangguan, meron dalawang nanaginip doon. Yung tagapaglingkod ng hari at saka yung butcher, no? Nanaginip sila at ipinaliwanag ni Joseph yung mga panaginip nila. Ikaw, sabi niya sa butcher, sa 3 araw, gigilitin na yung ulo mo, papatayin ka. At ikaw naman, sabi niya doon sa tagapaglingkod ng hari, ay palalayain ka, maglilingkod na uli sa hari. Pagdating mo doon, huwag mo kong kalilimutan, sabi ni Joseph. Kaya lang nanaginip yung hari. Mayroong 7 baka na matataba at 7 baka na payat. Kinain ng mga payat yung mga 7 bakang matataba. At mayroong bungkos ng trigo at bungkos ng mga trigo na payat at matataba. 7 bungkos. Tinalo ng mga payat yung mga matataba. Tinawag lahat ngayon yung mga manghuhula at saka yung mga tagapagpaliwanag ng panaginip. Walang makapagpaliwanag kahit isa. Wala. So ngayon, naalala ngayon nung tagapaglingkod ng hari na may nagpaliwanag ng kanilang panaginip na si Joseph nga. Ipinatawag si Joseph. At ibinigay ngayon bilang spiritual na ipaliwanag ni Joseph yung panaginip ng hari. Nasabi niya, ang kahulugan ng 7 bakang mataba at 7 bakang payat, sabi niya, ang 7 bakang payat at 7 bakang matataba ay magkakaroon ng 7 taon na masagana yung ani. Masagana, marami yung magiging ani nila. At yung 7 bakang payat, sabi niya, pagkatapos ng 7 taon na masaganang ani, 7 taon na magkakaroon ng tagtuyo, maraming maghihirap. Sabi niya, ganun din yung kahulugan ng 7 bungkus ng trigo na payat at matataba. Ganun ang kahulugan. Ngayong nabigyan mo ng malinaw na paliwanag, ito, sabi ng hari, sabi ng hari kay Joseph, ano ang nararapat kong gawin? Sabi niya, magbibigay ng advice. Sabi niya, pumili ka ng isang mapagkakatiwalaan mo na mamamahala sa lahat ng ani sa buong 7 taon, sabi niya. Upang imbakin ang lahat ng ito para magkaroon ng pagkain sa susunod na mga 7 taon na taghirap o walang ani. Dahil sa ikaw ang nagbigay ng paliwanag sa akin, sabi niya, ikaw ang aking inihahalal na mamamahala ng lahat ng ito. Galing siya sa bilangguan. At pagkatapos, siyang mamamahala.
Ibinigay ng hari yung kanyang singsing na pangtatak. At binigay siya ng kwintas na ginto. Sabi niya, walang makalalapit sa hari, maliban na dadaan kay Joseph. So pagka narinig na may sumisigaw na si Joseph ay parating, lumuluhod lahat ang mga tao. Ganun ang ginawa ng Diyos kay Joseph. Ganun din naman sa atin, mga kapatid. Tingnan natin, siya ay perfect type ni Jesus Christ. Kasi tayo yung katawan ni Jesus. No? Tayo yung kanyang church. Kung kasama niya tayo, pagdating ng millennium, maglilingkod lahat yan sa atin. Pagdating ng eternity, ganun pa rin. Ang Israel, sabi niya, they are servant. Sila ay maglilingkod sa atin. At bago sila makakarating sa Ama, dumadaan muna sila kay Joseph bago makapunta sa Ama. Kaya nga, no man cometh unto the Father except by me. Dumaan ka muna kay Jesus bago ka makarating sa Ama. Walang makakarating kay Pero maliban na dumaan kay Joseph. Kaya pati yung mga kapatid niya dumaan sa kanya nung magtagutom na. Mga kapatid. Tingnan ninyo kung paano ang naninindigan sa salita ng Diyos. Ang paninindigan na ito ay idinidiin natin dahil ito ang magdadala ng pag-agaw para sa atin. Dahil si Jesus Christ, siya mismo, kahit na naipako siya sa krus, no? Nanindigan siya, sumunod siya sa kalooban ng Ama. Gusto man niyang, alam niyo, 3 beses siyang nanalangin. Sabi, Ama, kung maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Subalit hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. Ang kalooban ng Ama, iligtas tayo. Ang kalooban ng Ama ay may pako siya sa krus para matubos ang ating kasalanan. Ang kalooban ng Ama, mailibing tayo na kasama niya. Ang kalooban ng Ama, ma-resurrect tayo. Kung nandoon ka sa Panginoong Hesukristo. Sino mang wala sa Panginoong Hesukristo at nakukulong sa relihiyon, nakukulong sa turo ng tao, wala ang resurrection doon. Sino man ang nakukulong sa pride ng tao, sino man nakukulong sa pagmamataas ng tao, wala yung pagpapakumbaba na iniwan ng Panginoong Hesus na example sa atin. Hindi mararapture yan. Ang hirap naman pala marapture. Mahirap talaga. Mahirap mangaral ng 120 years at pumasok sa daong. Mahirap gumawa ng daong. Pero, ang sabi ng Panginoong Jesus, upon this rock, upon this world, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi mananaig yung mga pintuan ng impyerno. Ano ba yung pintuan ng impyerno? Anong mang maling katuruan, pintuan ito ng impyerno. Pag sinabi na, hindi sino susundin mo? Yung sinong mataas ang utos? Si Jesus o si Pedro? That is a gate of hell. But it looks biblical, no? Oo nga naman, kung hindi mo naintindihan, matagal na itong 1992 nandito ako, pinag-uusapan na ito. Sino mataas ang utos? Hindi nakipagpaligsahan si Peter. Sumunod si Peter doon sa puso niya na yun ang tama, may Holy Spirit siya. May Holy Spirit ang mga apostol. Tama ang pagsunod. Sino yung mali? Si pastor. Pinagsabong niya yung Biblia. No? Si pastor na may tamang unawa, hahanapin niya kung alin yung tama. Hindi niya pagsasabungin ito. Hindi nagsasabong, hindi nagkukontrahan yung Biblia. Nagkakasundo. Pero bakit? Meron dito, meron doon. Meron dito, meron doon. Parang jigsaw puzzle. No? Pinaghiwa-hiwalay. Sabi ng Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo, O Ama, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, sabi niya. At iyong ipinahayag sa mga sanggol. Sa mga sanggol. Doon ipinahayag. Hindi baby na kinakargang ganyan, ha? Kasi iniisip natin kagad yung pangunawang makatao. Pag sanggol, yung kinakarga na pinadededi sa, no? Hindi ganong sanggol. Yung sanggol sa Panginoon.
Yung bagong tanggap ngayon sa Panginoon, bata pa yan. Sanggol pa yan sa Panginoon. Ipinapahayag na yun ng Panginoon sa mga sanggol na ganyan. So sa atin, dumaan tayo sa pagiging sanggol. No? Ngayon, hindi na tayo sanggol. Kaya, yung bata, pagka nagsasalita ako, sabi niya, nung ako'y bata, sabi ni Paul, ay siya pagsasalita ng isang bata. No? Yung ugali ng isang bata. Pero ngayon tumanda na ako, hindi na ako nagsasalita o gumagawa ng nag-uugali ng tulad ng isang bata. Nag-uugali na ako ng isang matanda na may karanasan. Pero kung laging bata, unano siguro yun. No? Hindi lumalaki. So kung isang taon, baby pa yan. No? Isang taon, maaaring nagpa-practice na ng lumakad. 2 taon, 5 taon, marunong na, si Sammy nga pag nagsalita nagagaya na niya yung mga salita magdadalawang taon pa lang siya. Paano kung 5 taon ka na? Pagka nag-5 taon ka na, Mama, Dede, ganun pa rin pa yung sasabihin mo? Ganun pa ba? Hindi na. Diretso na yung mga pananalita mo. No? Malago ka na. Meron ka ng maiintindihan. So, ganun mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin. So, praise God. Bear yourself to the Lord Jesus Christ. Kung magpapalibing lang din tayo, kung tayo mamamatay, ay sa Panginoon na. No? Huwag kayong magpapalibing sa church. Kapag ka doon sa church kayo nailibing, walang resurrection sa mga churches. No? Walang resurrection sa religion. Ngayon, ginagawa ang lahat ng ito para ipinangangaral ang salita ng Diyos upang may tuwid tayo. Muli ko kayong inaanyayahan every Thursday and every Friday afternoon. Maganda sana kung may dala kayong mga ballpen Pagka merong nagsasalita, isulat ninyo. Ay, tatanong ko ito mamaya sa iyo. Sige. Tingnan ko nga kung masasagot nyo ito. Isulat ninyo lahat ng tanong. Para pagkatapos nito, itanong ninyo, mga kapatid. Para magkaroon ng lubos na kaliwanagan sa ating lahat. No? Mabuti pa nga alam nyo, nung naipako si Jesus Christ sa cross, pag binasa natin, dumilim yung langit di ba? Pati yung araw, nahiya. Nahiya yung araw, hindi kayang tingnan ng araw ang Panginoong Hesus, kahit yung buwan. No? Nagdilim. Nauga ang lupa. No? Na-shake ang lupa. Natakot. Pero yung tao, ang hirap matakot. No? Gusto ng tao, madilim lagi. Mga kapatid, hindi nahihiya yung tao. No? So, praise God. Muli tayong mag-sharing mamaya. At tingnan ninyo mga kapatid, ilagay ninyo ang inyong mga sarili sa Panginoong Hesus. No? God bless you, brothers and sisters. Kung gusto nating malibing, magpalibing na tayo sa Panginoong Hesus. Ano ba? Ang simbolo ng paglilibing, yung baptism in water. Paglilibing ito. Kanino? Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya pag umahon ka, dala-dala mo, pangalan ni Jesus Christ. Hindi pangalan ng religion. Hindi pangalan ng denomination. So, tayo muna tayo mga kapatid. Si Brother Elmer, magko-closing prayer. Samahan ninyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa mga kaluluwa na dinala mo sa bahay-sambahan upang kami ay magsalo-salo sa mga pagpapalang espiritual na yung mga inihanda para sa amin, O Ama, at ang mga napakinggan po namin. Huwag mong hayaan na tukain ng mga ibon, O Ama. Huwag mong hayaan na agawing muli ni Satanas ang mga ito, kundi ilagay mo sa aming mga puso, itanim mo ng malalim, Ama, upang aming maintindihan, upang aming maunawaan ang mga banal mong salitang ito na magbibigay ng buhay na walang hanggan para sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, O Diyos, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Wala po akong karunungan, O Ama. Wala po akong kaalaman sa mga bagay na makalangit. Maliban na lamang, O Ama,
na patuloy mong ibigay, patuloy mong papanatiliin ang Espiritu Santo na siyang magtuturo at magpapaalaala ng lahat ng mga bagay na ipinahahayag mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga kapatid ko pong ito. Ikinukumit ko po sa iyo ang kanilang mga kaluluwa. Huwag mo silang pababayaan, maging sa paglabas sa bahay-sambahan. O Ama, ang mga pangako mong mga pagpapala ay ibuhos mo sa mga kapatid kong ito, Ama, mga pagpapalang spiritual, mga kaunawaan at mga kapahayagan sa iyong mga banal na salita at mga pagpapalang financial at material, O Ama, at mga pagpapalang kalusugang pang-physical na katawan, O Ama. I-bless mo pong mga kapatid ko pong ito, Panginoong Diyos. Salamat, O Diyos, ihanda mo kaming lagi sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita, maging ang mga kapatid namin na gagamitin mo sa mga susunod pang araw. Ihanda mo po sila, i-preserve mo ang kanilang mga katawan na maging isang banal na sisidlan, O Ama, ng iyong mga banal na salita, O Diyos. Salamat po, Ama, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, sa pagpapapako mo sa krus, sa pagtubos mo sa amin. Wala man po kaming may balik sa iyo, kundi ang ialay namin ang aming mga katawan na ito na isang buhay, banal, kalugod-lugod at kaaya-aya, na siyang aming magiging katampatang pagsamba sa iyo, O Ama. At tulungan mo kami na huwag makapakiayon sa sanlibutan na ito, O Ama, kundi bigyan mo kami ng pag-iiba ng mga pag-iisip namin. Palitan mo ang mga pag-iisip ng makatao, O Ama, o makasanlibutan. Palitan mo ng maka-spiritual at makalangit na pag-iisip, O Ama, upang lalo kang malugod sa amin, Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, Ama. Wala po kaming may balik na muli, kundi ang pasasalamat. Salamat, O Diyos. Salamat, O Ama, sa iyo lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito po, O Ama, ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. God bless.